Panginoon sa pagkakataong muli sa pangalawang linggo ng ating online at yung ating face-to-face na pagsasama-sama nga dito sa ating church, at nais ko rin bumati sa ating mga kapatid na nanunood o nakikibahagi sa ating online. Kumusta na po kayo sa inyong mga tahanan? Maging sa mga nasa abroad ay patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon. Salamat sa special number, Kuya Pat. Mas lalo mong pinalamig ang temperatura. At the same time, kay Kuya Jake na nagbasa ng ating pong passage sa James o Santiago chapter 4 na siya nga pong pagbabatayan ng ating pong mensahe sa umaga pong ito. Ang pinakakaisipan ay resolving conflicts o yung mga quarrels. Katulad nung nabanggit ko nga kay Kuya Pat, ito yung peaceful relationship. Kasi alam po ba nyo sa pag-aaral, minsan yung mga conflicts ay hindi naman talaga naiiwasan yan. Sa bahay, sa trabaho, sa kapitbahay, kahit sa sarili mo, kinakaaway mo pa nga minsan eh. Napansin ba nyo yun? Hindi mo maintindihan. Nagagalit ka sa sarili mo. Parang may mga tipong ganoon. Pero alam po ba nyo, napakasimple nung sinasabi nung talatang ito sa ating pong pag-aaral. May 2 points lamang po tayo. Anong ibig sabihin nun? Mabilis lang po itong mensahe na kung saan ay yung pinagmumulan ng conflict o yung ating pag-aaway-away, pagtatalo-talo, ganun man ang term na gusto natin sabihin sa Tagalog, at yung cures o yung pinakalunas nito. Kung ating pong titignan, sa isang mabilis na kunting background lang naman, bakit nga ba may mga conflict din naman? Ang sabi dito sa unang Korinto chapter 3, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ito yung mga baby Christians. Actually, hindi siya baby Christians na dahil kailan lang naging Kristiyano. Di ba? O kailan lang ipinanganak, kailan lang na born again. Actually, kung babasahin pa natin dyan, ito yung mga childish. Hindi siya children o child, ngunit childish. Ito daw yung sinasabi dyan na, kasi kung papansinin natin sa verse 2, gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon. Pansinin natin yung salitang noon, matagal na panahon na, at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon, pansinin natin yung salitang hanggang ngayon, noon at hanggang ngayon, siguro lumipas na ang ilang mga panahon o ilang mga taon, ang sabi niya dito ay hindi pa rin ninyo kaya. Verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ito yung pita ng laman, ang inyong pag-iinggitan, ito yung naka-underline, at pag-aaway-away. Ito daw yung salitang quarreling sa English. Mayroon talagang pag-aaway-away. At kung ating titignan, ano nga ba ang palatandaang iyon? Ay palatandaan na makasanglibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Napansin po ba nyo na yung quarrel na ito na ating tatalakayin, ang sinasabi dyan sa madaling salita ay sign ng immaturity. Tandaan natin, katulad nung nasabi ko kanina, minsan hindi naiiwasan ang conflict o yung pag-aaway-away, tampuhan. Pero kung palagi na lang, no? Mas marami na yung away kaysa sa hindi away, ibang usapan na po yun bilang Kristiyano. Ipinapakita ngayon dito na nagiging immature, di ba? Kunting bagay, kunting kibot, kunting hindi lang away. Anong gusto mo? Away o gera? Wow, di ba? Mga tipong ganoon. Pero mga kapatid, ang sinasabi lamang dyan na katotohanan ay, ayan, mas ano ba yun? Ayaw ko nga ipakita ang mukha ko eh. Bakit yung pinalis? Okay, mahawa kayo. hindi, joke lang po yun. Nagpa-swab test po ako kanina. Anyway, ang sinasabi lamang po sa atin ay nagiging palatandaan pa nga ng tinatawag na immaturity. Di ba? Kaya nga kung ating papansinin sa ating pong series sa Book of James, ito ay may kinalaman sa spiritual maturity. Na ang sinasabi dyan sa spiritual maturity, don't just grow old. Palagi ko yan sinasabi dahil ito nga yung pinaka-theme ng series natin ito, hindi lamang nasusukat ang maturity sa tagal o sa haba ng panahon. Yun nga ang sinasabi natin, tumandang walang kinatandaan. O kaya naman,
kung kailan tumanda, saka naman umurong, tumandang paurong. Ngunit ito yung growing up. Tandaan natin, 2021 na po mga kapatid. Kumbaga, hindi na natin maibabalik yung mga nakaraan. Ang tanging kailangan na lang talaga natin gawin ay patuloy na lumago kasi yung ating pagtanda ay hindi na natin kayang pigilan. Tatanda na naman tayo sa edad ngayong 2021, tama po ba? Tapos, tatanda rin naman tayo sa ating pananampalataya kasi nadadagdagan na naman tayo ng taon kung kailan na natin nakilala ang ating Panginoon. Kaya nga, ang pinakahamon talaga sa atin, yung growing up, at ito po yung ating tinatawag na maturity. Tingnan natin ito sa ating pong pagtalakay. Una, ang sinasabi dyan, ano nga ba yung mga cause o causes ng conflict? Makikita natin, ang sabi niya doon sa verse 1 sa English, what causes fights and quarrels among you? Ito yung isang katanungan. Ano nga ba yung pinagmumulan ng doon sa lumang Tagalog na o sa isang Tagalog na binasa ni Kuya Jake, yung pagbabaka, di ba? Yung mga paglalaban-laban. Ano nga ba ang pinagmumulan nito? Ang unang pinagmumulan niyan, yung selfish desire doon sa verse 1 and 2. Ang sabi niya, saan nanggagaling ang inyong alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa? Pansinin natin selfish desire. Nagsisimula yan sa sarili natin. Masasamang nasa, yung naka-color red sa mababasa natin, na naglalaban-laban sa inyong saan? Kalooban. Mga kapatid, saan nagmumula sa ating sarili daw pala yan? Meron kayong minimithi. Ito yung gusto kong bigyan ng pansin. Ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay. Pansinin nyo naman, mayroon talagang pumapatay. Yung iba, mayroong naninira. Di ba? Kung kailangan, mapasayo lamang iyon. Mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Di ba? Pansinin ninyo yung mga term na ginamit. Mayroon tayong minimithi, mayroon tayong gustong maangkin. Natural, hindi sa iyo yun, hindi sa akin yun. Kaya gusto nating angkinin. Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Mga kapatid, napakaliwanag na ang unang dahilan o pinaggagalingan ng ating pag-aaway-away, pagtatalo-talo ay sa sariling nasa natin, selfish desire. Alam po ba nyo kung itutuloy natin yan, ano nga ba yung selfish desire na yan? Ang sabi doon sa Exodus chapter 20 verse 17, huwag mong pagnanasahang maangkin. Familiar po ba kayo sa Exodus chapter 20? Ito ay 10 Commandments. At yung ikasampung utos, sa lumang Tagalog Bible ay huwag ninyong pag-iimbutan. Alam po ba nyo yung pag-iimbut? Thou shall not covet. Nung una kong narinig yung pag-iimbut, ano ba yun? Ambot sa imo, di ba? Hindi po siya Bisaya term na aywan ko sa'yo. Ngunit ito yung maganda yung term na ginamit sa mga mas magagaang na Tagalog, yung huwag mong pagnanasahang maangkin. O sa isa pang Tagalog translation na nabasa ko dyan, huwag mong pag-iinteresang maangkin. Wow. Yung salitang pag-iinteresan, pinag-iinteresan mo pa lang. Nasa isip pa lang natin yun. Di ba? Pero ang sinasabi ng Bible, huwag. Ang sabi niya, ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Cellphone, computer, laptop, sasakyan, bahay, bike, kung ano man yung mga bagay na mayroon ng iyong kapwa, huwag nating pagnanasahang maangkin. Ito po yung selfish desire ng tao. Ipinapakita, doon nagmumula ang ating pagkakaaway-away na katulad ng sinasabi. Kaya nga ito'y nagmumula sa ating puso, nagmumula sa ating kalooban. At kahit sa 10 utos, ang sabi na ng ating Panginoong Diyos, ito ay huwag nating gagawin. At ang sabi pa sa New Testament, sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang pera, pero ang sinasabi ng Bible, maliwanag po sa atin iyan, huwag nating mamahalin ang salapi. Hindi yung pera, kailangan natin iyan, pero kapag minahal mo na ang pera, napansin po ba nyo kapag pera na, wala na, tabla-tabla na, magkakaibigan, magkakapatid, maging magulang sa anak, o kaya naman magkakapitbahay, mag-anak. Tandaan natin yan. Sa bahay, sa opisina, at sa anumang aspeto ng ating buhay, kapag yung pera na ang umiral, hindi masama pero wag nating mahalin.
Mas mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa at gamitin natin ang pera at huwag tayong magpapagamit sa pera. Ang sabi niya rito, karugtong, dahil sa paghahangad na yumaman, yung salita sa Tagalog na isa, ang nagnanais na yumaman sa anumang paraan, yung kahit anumang paraan, by hook or by crook, may mga taong nalayo saan? Sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Mga kapatid, ang una daw na nagiging sanhi nito ay yung ating selfish desire. Pangalawa, wrong motive. Sa verse 3, at humingi man kayo, ito'y may kinalaman sa prayer. Ito ay humingi man kayo. Wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Wrong motive. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ang salitang paghingi, pwede nga yung nabanggit ko na may kinalaman sa panalangin. Pero ulit, kung mali ang ating motibo, yung ating hangarin, ito ay sa ating kalayawan. Yung pansarili, Lord, bigyan mo po ako nito para ipakita ko sa kanila, ipamukha ko sa kanila. May yabang di ba? Ipinapahayag nga lamang yun dito yung wrong motive natin. Ulit, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng mga verses na ito ay hindi niya ipagkakaloob. Dahil alam ng Panginoon ang motibo natin at dapat maging tama ang motibo o hangarin natin sa lahat ng ating mga ginagawa. At ang sinasabi niyang isang magandang halimbawa, itong sa Mark chapter 9, dumating sila sa Capernaum, ito yung mga alagad. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Yung mga alagad ng Panginoon, 12 lalaki yan. Alam natin sa Bible. Ang tanong ng Panginoon, ano ang pinagtatalunan ninyo? Ano yung pinag-aaway-awayan ninyo sa daan? Alam ng Panginoon ng lahat. Pero gusto niyang tanungin ang kanyang mga alagad. Kahit yung mga alagad ng Panginoon ay mayroon ding conflict. Alam po ba nyo, kahit sa Old Testament, kahit yung unang tao, si Adan at si Eva, meron na kaagad conflict. Dahil nung sila ay nagkasala, ang sabi ni Adan, kasi yung babae na ibinigay nyo, Lord. Sabi ni Eva, kasi yung ahas. Di ba? Wala nang maituro yung ahas. Pinapakita ngayon dito na meron talagang pagtatalo-talo na kung saan, ang sabi ng Panginoon, ano yung pinagtatalunan ninyo? Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang, ano daw po? Kung sino sa kanila ang pinakapogi, kung sino sa kanila ang pinakamatalino, sino ang pinakamahusay, sino ang pinakamagaling, kung sino ang pinakamalakas, kung sino ang pinakamas malapit kay Lord. Di ba? Talaga namang, yun ang kanilang pinagtatalunan kung sino sa kanila ang pinakadakila. Napansin po ba nyo? Wrong motive. Ipinapakita ngayon dito na gusto lang nating gamitin sa pagyayabang o sa sarili nating kalayawan. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon sa mga susunod na talata dyan, kumuha siya ng isang bata, ang sabi niya, ang gustong maging dakila, kailangan munang magpakumbaba. Kung gusto nyong mauna, dapat muna kayong matutong mahuli. Kaya nga, yun ang pamamaraan na sinasabi ng Panginoon kung sino ang pinakadakila sa atin upang maging tama o malinis ang ating mga hangarin at hindi lamang ito magiging pansarili lamang. At yung pangatlo, unfaithfulness. Sa verse 4, ang ginamit na term, mga taksil. Mga taksil. Sa English, ang ginamit na term po dyan ay you adulterer. Adulterer. Kaya nga yung salin na binasa ni Kuya Jake sa isang Tagalog, mga ngalunya. Yun ang term sa Bible. Pero dito, sa isang salin ng Tagalog Bible, taksil, unfaithful. Alam ba nyo, mayroong kaisipan na dalawang uri ng pangangalunya. Una, ito ay physical, yung may asawa na katulad ko, tapos naging taksil sa aking asawa, pangangalunya, physical. Pero mayroon pang pangalawang uri ng pangangalunya, spiritual, at ito yung binabanggit po nung talata. Hindi ka naging matapat sa iyong pangako sa Panginoon. Halimbawa, sa akin na may asawa, kung hindi ako naging tapat sa aking pangako sa aking may bahay na ikaw lang, di ba? Ikaw lang, di ba? At wala nang iba. Sabi nung isa kong narinig, hindi ko po siya pinalitan, dinagdagan ko po siya. Di ba? Talagang, ang galing talagang mga tuwiran ng mga tao. Pangangalunya pa rin yun Bakit?
Sabi mo, ikaw lang eh. Bakit mo siya dinagdagan? Di ba? Ipinapakita ngayon dito na parang ito rin naman eh. Nangako tayo kay Lord, Lord, kayo lang talaga ang aking Panginoon. Lord, kayo lang talaga ang aking tagapagligtas. Panginoon, kayo lang talaga ang number one sa aking buhay. Di ba? Ito yung mga pangako natin sa ating Panginoon. At ang sabi niya dito, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanglibutan, o ang ibig sabihin nakikipagkaibigan, nakikipagmabutihan kayo sa sanglibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay kaaway ng Diyos. Mga kapatid, maliwanag sa talatang ito na hindi natin pwedeng pagsabayin ang Diyos at ang sanglibutan, ang Diyos at ang kasalanan. Nangako ka sa Diyos na iiwan mo na ang kasalanan at ikaw ay susunod na sa Panginoon ng 100%. Ngayon, gusto mong pagsamahin ang Diyos at ang kasalanan. Hindi mo nga pinalitan si Lord, dinagdagan mo si Lord ng kasalanan o yung mga sarili nating mga ginagawa na laban sa kanyang kalooban. At ang sinasabi niya, ang nakikipagkaibigan sa sanglibutan ay kaaway ng Diyos. Maliwanag. Dahil hindi natin pwedeng pagsabayin ang Diyos at ang kasalanan sa ating mga buhay. Tandaan natin mga kapatid, talagang pipili tayo ng isa. Hindi natin pwedeng pagsabayin. Kaya nga sabi niya doon sa verse 5, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Sa isang salin ng Tagalog, ang Diyos ay labis-labis na nagmahal sa atin at ayaw niya na may sino mang karibal o yung kaagaw. Ayaw niya ng may kahati sa ating pagmamahal. Kung tayo ay kay Lord. Kaya nga yung kanyang utos, mahalin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Hindi kalahati, hindi 99%. Ngunit lahat, mga kapatid, ay kailangan nating ibigay sa ating Panginoon. Sa ating yung mga may asawa o magkasintahan, papayag ka ba na, 90% lang ha, yung 10% ay sa ex ko. Wow, di ba? Papayag ka ba? Hindi ka papayag, promise. Totoo yun. Ang sagot sa iyo, kung ayaw mo sa akin, wag mo, o mas ayaw ko sa iyo. Di ba? Parang, totoo nga naman eh, papayag ka ba na kalahati o 90%? Na pag-ibig sa iyo at yung ilang percent o 9% o kaya yung 1%, 99% sa iyo ay meron siyang reservation sa ibang tao? Hindi. Ipinapakita na ito yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ayaw niya ng may kahati, kaagaw, kaya nga ang Panginoon lamang at ang Panginoon lamang. Kung bakit tayo nagkakaroon ng problema dahil yung pag-ibig natin sa Panginoon ay nahahati. Kaya nga taksil o kaya mga mangangalunya dahil ipinagpapalit natin ng Panginoon o dinadagdagan natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Tandaan natin ang mga prinsipyong ito. Sa Matthew chapter 4 verse 6:24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hindi natin pwedeng pagsabayin. Kung sa Diyos lang tayo. Kung hindi tayo sa Diyos, hindi natin pwedeng haluan ng kalokohan o ng kasamaan sa ating mga puso, mga kapatid. Ang Diyos na rin ang nagsasabi ng mga bagay na yan. Tapos ang ikalawang Korinto chapter 6 verse 14, ito yung paborito ng mga young people, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Sa ibang lumang sa Tagalog, huwag kayong makipamatok. Ito yung term na ginamit dyan. Familiar po ba kayo, mga young people? Huwag kayong makipamatok sa hindi ninyo kapananampalataya, pero tandaan natin, hindi lang yan applicable sa, minsan kasi masyadong nasisingle out yung mga kabataan na nakikipagmabutihan sa unbelievers. Pero ulit, ito ay general principle ha. Hindi lamang yan sa mga kabataan. Ito ay sa ating lahat, mga kapatid. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? Pwede bang pagsamahin? Natural, ang sagot ay hindi. O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman, pwede po bang pagsamahin? Natural, ang sagot ay hindi. At ang sinasabi diyan, o kaya'y maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ulit mga kapatid, ang sagot ay hindi. Kaya nga, kung sa Panginoon tayo, magagalit sa atin ang sanglibutan. Totoo yun, kaya ka nga inuusig ng sanglibutan eh, dahil sa ating pagsunod sa Panginoon.
Pero kung tayo ay nakipagmabutihan sa sanglibutan, ang Diyos naman ang magagalit sa iyo. Hindi mo talaga pwedeng i-please, pipili ka ng isa. Pero ang pwede kong sabihin sa inyo, di bali nang magalit ang sanglibutan, basta ako ay kaibigan ng Diyos. Kaysa naman, kaibigan ko ang sanglibutan, sino ang galit sa inyo? Diyos, di ba? Huwag nating isipin ang galit ng sanglibutan. Ang isipin natin, yung galit ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang iniisip lang natin, magagalit si kumare, magagalit si kumpare, kung hindi ko siya pinagbigyan, pero hindi natin naiisip kasi yung galit ng Diyos ang pinakamatindi. At yun ang dapat nating isaisip. Talagang magagalit sa atin ng sanglibutan. E-expect na po natin yan kung tayo ay nagiging kaibigan ng ating Panginoon. Di bali na yung galit ng sanglibutan. Ang mahalaga, kaibigan tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, makikita natin dito yung causes of conflicts. Ang sinasabi ni James points out that the conflict between people begins in the heart, sa ating mga puso. Yung selfish desire, ito yung conflict with others, sa ibang tao. Pangalawa, yung wrong motive, conflict within ourselves yan, sa sarili natin yan, mali ang ating motibo. Hindi yan nakikita ng iba. Pwede kang nakangiti, pero yung puso natin ay iba ang sinasabi sa sarili natin. At yung unfaithfulness o yung spiritual adultery, ito yung conflict with God. Kaya nga, ito ang sinasabi ng mga talatang yan. Nagsisimula sa ating puso kung bakit mayroon tayong pag-aaway-away sa iba, sa sarili natin at maging sa ating Panginoon. Ayusin natin ang ating mga sarili. Isunod natin ang pangalawang kaisipan, yung cures. Ano nga ba ang lunas nito? Kung mayroon itong sanhi, natural, ang good news sa atin mga kapatid ay mayroon po itong tamang lunas. Ang sabi niya sa verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Sabi niya sa English, God opposes the proud. Opposes the proud. Galit ang Diyos sa mayabang. And give grace, ito yung nalulugod sa mga mapagpakumbaba, but give grace to the humble. Verse 7, kaya nga, ano daw, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Ano ang dapat natin gawin? Number 1, pasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Pasakop tayo. At ang sabi niya, labanan ang dyablo. Minsan baliktad, no? Lumalaban tayo sa gusto ng Diyos at yung gusto ng dyablo. Hindi. Ang ating nilalapitan, hindi ganoon. Ang sinasabi niya ngayon dyan, sa Diyos tayo magpasakop, submit to God's power or authority. At labanan natin ang dyablo at ang resulta, lalayuan niya kayo. Hindi ba't si Satanas ay tuwang-tuwa kung tayo ay nag-aaway-away? Kaya nga magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong magpasakop sa kapangyarihan ng kaaway. At ang kaaway na ang dyablo ang siyang lalayo sa atin. Hindi natin ito kaya sa sarili natin, pero sa kapangyarihan ng Diyos, magpasakop tayo. Pangalawa, verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kanino nga ba tayo lumalapit? Ang sinasabi niya, lumapit kayo sa Diyos. Una, pasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, lumapit tayo sa Diyos at siya ay lalapit sa atin. Napakaganda, no? Na yung paglapit natin sa ating Panginoon. Tapos ang sabi niya sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang isa sa mga reason ng pag-aaway-away yung yabang. Kaya nga sinasabi niya dito, magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon at ang result nito, itataas niya kayo. Kung babalikan natin yung verse 6, galing sa verse 10, tingnan natin yung verse 6, ang sabi roon, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga yung tatlong bagay na ito makikita natin, pasakop sa Diyos, lumapit sa Diyos, at magpakababa sa harap ng Diyos. Gusto ko itong isum up sa ating pong conclusion at application ng pag-aaral. Resolving conflicts. Minsan yung conflicts sa pag-aaral, hindi nga talaga naiiwasan iyan. Sa mag-asawa, sa magkakapatid, kahit sa church, sa trabaho, at sa sino man, di ba? May mga conflict. Pero ang sinasabi ng Bible, how to resolve conflict? Yung peaceful relationship. Mayroon akong isang nabasa at gusto kong i-conclude ang message na ito doon sa
magandang kaisipan na iyon. Paano nga ba natin mariresolve ito? Kasi yung conflicts ay minsan hindi na natin kayang iwasan. Ang tahimik mo, ikaw naman yung aawayin, ikaw yung lulusubin. Anong gagawin mo? Lusubin mo na rin. Awayin mo na rin. Binungangaan ka, bungangaan mo na rin. Hindi ganun mga kapatid eh. Wala daw away kung hindi mo pinatulan. Di bahala kang magingay, bahala kang magsasalita diyan, tahimik lang ako, di walang away, di ba? Pero paano nga ba natin ito malulutas? Ang sabi sa napakagandang mga kaisipan sa atin na rin pong conclusion at application. Una, take the initiative, make the first move. Hindi yan yung ikaw yung unang mang-away. Kung meron mang away, ikaw na yung unang mag-take ng initiative upang maayos. Kasi ang tendency minsan, yung yabang, yung pride, ang ibig kong sabihin, siya ang unang lalapit dapat. Wow, di ba? Napansin ba nyo, mayroong mga term na pakiramdaman? Di ba? Dapat siya yung unang bumati, dapat siya yung unang magparamdam, dapat siya yung unang mag-text. Pero kapag hindi ka yung unang nag-take ng initiative, humahaba at humahaba hanggang nagiging mas malalim na. Kaya nga, minsan, kahit sa mag-asawa, napansin ko rin yan na, oh, be, kain na tayo. Oh, di ba bati na kayo nun? Di ba? Pero kapag hindi, bahala ka dyan, kumain ka kung gusto mo. Kung ayaw mong kumain, ikaw ang magugutom. Di ba? Para bang, ang sinasabi ng Bible, be humble. Walang mawawala sa atin kung tayo'y humble. Ang sinasabi pa nga ng Bible, humble yourself and God will lift you up. Di ba? Itataas ka pa nga ng Panginoon. Kumbaga, mas bida ka pa kung ikaw yung naging humble. Make the first move, mga kapatid. Pangalawa, ang sinasabi, go directly to the person involved, not to others. Minsan kasi, kaaway mo si ganito, sasabihin mo sa iba, di ba? Hindi. Do it, privately and gently, not through, saan? Facebook, may kaaway ka, no? Alam ng buong mundo, nagugulat ka, bakit nyo alam yung away namin? Pinost mo di ba? Para bang nagtataka ka pa. Tandaan natin, yun ang pinakamadaling, yung shout-out na tinatawag nila na doon mo ilalabas sa social media, natural, dalawa lang kayong makakaalam, ikaw at ang buong mundo, di ba? Pero ang point natin mga kapatid, privately, ito yung sinasabi rin ng Bible, kausapin ng sarilinan at maging mahinahon. Kasi ang tendency kasi kung dadalhin mo yan sa ibang tao, una, sumbong. Tama ba? Mahilig ba kayong takbuhan para sumbungan o kaya naman nagiging chismis? Ano pa? Kampihan. Sumbungan ng iba, chismisan, totoo yun, at kampihan. Paramihan ng kampihan. Paramihan ng kakampi. Mas marami siyang kakampi. Alam pa nyo sa pag-aaral, isa sa mga hindi ko nakalimutan doon sa course ko sa Phoebias na biblical counseling. Paano nga ba magbigay ng mga payo sa mga ganyan? Ang sabi nung professor namin, ang unang nagsumbong, siya ang madalas na guilty. Kung sino yung maingay, siya yung mas madalas na guilty. Kaya nga, ang palaging dyan, huwag kang maniwala sa isang side lang. Palaging dalawang side. Kahit naman sa korte, di ba? Kahit ikaw na nga yung akusado, bibigyan ka pa ng pagkakataong ipaliwanag ang iyong sarili. Di ba? Ipinapakita na dapat ganun din tayo. Kung kayo yung tinatakbuhan ng ganung tao na nagsusumbong upang kumampi sa kanya, anong sasabihin nyo? Sige pa, sis. Sige pa, Brad. Sabihin mo pa sa akin yan. Hindi ganun eh. Dapat sabihin natin, dapat kausapin din natin, dapat maging din tayo, wise din tayo, na wag lang yung isang bahagi o panig ang mapakinggan talaga natin. Dapat mapakinggan natin yung dalawang panig. At yung unang madalas na nagsusumbong daw, yun ang maling panig. Inuunahan lang daw niya yung iba. Parang defense daw niya yon technically sa kanyang sarili. Okay, pero ang point natin, sa person talaga, yung involved, wag na nating ikalat sa iba. O kaya gawin natin itong pribado, mas mainam, at wag na nating ilagay sa social media. Kasi malalaman ng buong mundo, may makikisawsaw pa, may magko-comment, magagatungan ka pa, mas lalong lalawak ang away. Mga kapatid, mga suggestions na kailangan talaga nating
i-take para mas lalo tayong maging mature sa ating pong pananampalataya. Sa church, nangyayari din ang conflict. Kahit sa Book of Acts, makikita natin may nag-aaway na apostol, si Paul at si Peter, si Paul at si Barnabas. Mayroon din silang mga naging conflict kung babasahin natin sa Book of Acts. At nare-resolve, di ba? Nare-resolve in a godly way dahil napag-uusapan ng maayos. Tapos, number 3, attacks the problem, not the person. Ano ba sa Tagalog yun? Meron akong Tagalog term na nabasa dyan, sabi niya, walang personalan, trabaho lang. Walang personalan, minsan kasi napaka-personal, no? Mayroon kayong away, tapos babanatan mo below the belt. Malandi ka kasi, di ba? Marang, bakit umabot doon? Ipinapakita ngayon na below the belt na minsan di ba? O kaya, ng mga baho, wag ganon. As a Christian, as a family, as a church, tandaan natin, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kasiraan ng isa, kasiraan ng lahat. Ayusin natin. Fix the problem, not to blame. Ang madalas kasi is to blame. Ano ba yung blame? Manisi, di ba? Ang hilig nating manuro, kasalanan niya kasi, ganun. Wag, i-fix natin yung problem. Wag yung personal na atake, yung character assassination na tinatawag pa nga nila yan. Yung problem talaga, yun ang dapat nating i-deal, mga kapatid. At higit sa lahat, pang-apat at panghuli sa ating pong pagwawakas, sa ating pong pag-aaral na ito, ask for forgiveness and forgives other. Humingi tayo ng sorry kung kailangan, at the same time, matuto rin tayong magpatawad. Dalawa, di ba? Ano ba ang mas mahirap, mag-sorry o magpatawad? Hello? Ano ang mas mahirap? O ano ang mas madali? Parehas na mahirap yan. Mag-sorry, dapat humble ka. Magpatawad, mahirap din Kung ginawang ka ng masama, magpatawad ka ng ganun-ganun, mahirap din yun. Pareho na mahirap daw yan. Kaya nga, choose to forgive at ikaw ay nasa right side. Dahil ito yung sinasabi ng Bible. Ulit, humility pa rin. Without forgiveness, it is hard to restore relationship. Wala naman talagang restoration kung wala talagang forgiveness. Mga kapatid, mga kaisipan, sa salita ng Panginoon at ang goal natin ngayong 2021, patuloy po tayong mag-level up, mag-mature sa ating pong pananampalataya. Pwede nating i-apply sa bahay, sa church, sa trabaho, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay ang mga katotohanan pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pagwawakas sa panalangin at sa ating pong benediksyon. Ama naming Diyos, maraming pong salamat dahil kayo ang Diyos ng kapayapaan. Ang nais nyo nga po sa amin ay ang pagkakaisa, ang nais nyo nga po sa amin ay magkabuklod nga po kami. Tulungan nyo nga po kami sa diwa ng inyong pag-ibig at patuloy nyo nga po kaming hubugin pa sa mga salitang ito. Patuloy nyo nga po kaming turuan kahit ako, Panginoon, at ang bawat isa sa amin, abutin nyo nga po kami. Dalayan ko nga po, Lord, na kayo ang siyang malayang kumilos sa aming church, Panginoon, at ang iglesyang ito ay patuloy nga pong lalago para nga po sa inyong kaluwalhatian. Sa aking mga kapatid, patuloy nyo nga pong katagpuin sa mga nasa kanilang mga tahanan, abutin nyo nga po sila, maging dito nga po sa aming church ngayon, kayo rin po ang siyang patuloy na kumatagpo. Maging ng mga nasa abroad, pagpalain nyo nga po sila. At maging sa isang buong linggong ito, gamitin nyo nga po ang aming mga buhay na magiging daluyan ng iyong pagpapala. Ang aming mga buhay na mas lalo pa nga pong lumago sa amin nga pong pagkakilala sa inyo. Ingatan nyo nga po kami maging sa anumang uri ng karamdaman, i-protect at patuloy nga pong magiging pagpapala. Ito nga po, Panginoon, ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tanggapin natin ang benediksyong ito sa kanyang salita. Pagpalaing kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan kanawa niya at subaybayan ni Yahweh, lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan simula ngayon at magpakailanpaman. Amen at amen.